I love you, Cloud. So, yeah. So, guys, love reading tayo, no? Ayan siya. Okay, wait lang. Hindi ko alam kung kasi paano to eh. Ito ba? No. Hanggang ko lang. Ganun. Okay. Hindi ko alam kung paano gamitin to. So, wag muna natin i-claim. Check ko muna kung paano siya i-claim. Okay, guys. May nakalimutan ako. Wait. Hala. Paano yan? Wait. Bago tayo magpatuloy ng love reading, guys, wait lang. Okay. Hala. Ayun. Okay. Wait lang, guys, ha. Tapos, isa pa nito. Next. Wait lang, guys, ha. Wala pa ako nito. Gusto ko yan. Okay. So, yan. Okay na, no? Hindi pa rin ba? Okay, asan na uli siya? Okay na siguro yan. Ako yata hindi ka nakita. Okay, nakita ka na. So, yan, love reading tayo. I-comment nyo yung una nating zodiac sign. Again, hindi ako nagbibigay ng timestamp or day kung kailan ako magle-live. Kasi para alam ko kung kailan yung at sino yung naka-align sa akin. At hindi ko pala siya, hello Arnett! Inuna mo naman tayo agad. Naku, ano ba magagawa ko? Una na yung Sagittarius. At hindi ko inaano kasi tawag dito. Hindi ko i-upload pala to for second week na to. 0347. Sagittarius 0347. 0347. Okay, Sagittarius or 347. Kasi, tawag dito, kanina, may nakita akong sign na hindi dapat i-upload. Might be, pang-reserve siya. So, yung last week, next week ko na lang i-upload. Tapos ito, pang second week na. Okay? So, Sagittarius, current situation ng Sagittarius. Kakasimula lang natin, guys. Okay, so, thank you, Arnett. Good evening, no? Ay, morning na pala, no? Lagi ko yun kasama. Si Cloud lang ang nag-iisang kasama ko, guys. Thank you, Arnett. Na tawag dito. Thank you, squad. Thank you, Luis. Ang lagi kong kasama na hindi nangangagat. Saka nanonood. Curious siya lagi. Yung dalawa ko laging bumababa. Yung pagsisimula akong thank you, Arnett. Tawag dito, mag-reading. Pero, thank you, Joy. Tapos nag-iingay. Pero to talaga iba. Ayan, no, tahimik lang siya. Sagittarius, current situation ng Sagittarius at ng person niya as of now. So, love reading tayo. Current situation ng Sagittarius at ng person niya as of now. Please, Star Angels, help me. Thank you. Thank you, Arnett. Okay. Ano to?
Baka na-disregard. Okay. Isa pa. Okay, Sagittarius. Yung feelings, kinakat off. Paano? Ang sabi ni Sagittarius, kung totoong mahal mo, kailangan ipakita mo. Yun ang sinasabi ni Sagittarius sa isang tao. Okay, clarify desire sa person niya. Hindi makuha yung desire kasi may problema sa money. Madaming nangyayari pero naiisip pa rin yung soulmate. Okay, ano ang energy ng Divine Masculine? Kung Divine Masculine ang Sagittarius ko, siya yung tumitingin sa social media. Kung Divine Feminine ka, may Divine Masculine sa'yo ng tingin. Happiness. So, as today, happy. Why? So, ang Divine Feminine, pag masaya siya, natitrigger yung Divine Masculine. Okay? Why? Okay. Hindi sila magka-align. Ang iniisip ng Divine Masculine kay Divine Feminine, kung sino man sa inyo, so, Sagittarius kahit hindi, Sagittarius yung jowa mo, kung babae ka, so Divine Masculine yun. Kung LGBT ka, alam mo na kung sino yung Divine Feminine and Divine Masculine energy, no? So, si Divine Masculine, hindi siya masaya or natitrigger siya pag masaya yung Divine Feminine, okay? Hindi niya alam kung bakit masaya yung Divine Feminine energy. Kung lalaki ka, then ikaw to Sagittarius na natitriggered. Kung Divine Masculine yung energy mo, then ikaw yung natitrigger sa Divine Feminine mo. Thank you, Arnett. Hindi mo alam kung bakit masaya siya. Hindi kayo magka-align kasi magkaiba kayo ng perspective. Okay? Si Divine Feminine masaya siya knowing na masaya yung Divine Masculine sa pinili niya landas. Si Divine Masculine naman, hindi niya alam kung bakit masaya si Divine Feminine kahit hindi niya pinili si Divine Feminine. So, parang natitrigger siya, bakit ganon, bakit ganyan, bakit to hindi nasasaktan, bakit ako nararamdaman ko, bla bla bla. So, hindi to magka-align, okay? So, nasimulan na naman tayo ng Twin Flame card. So, yung energy pwede mag-swap kung kanino, okay? Love reading na Sagittarius din yun una, di ba? Na last week na may Twin Flame card. So, yeah. Sumakit ulo ko dito, Parang sabihin natin, si Divine Feminine, tinitingnan niya kung kamusta si Divine Masculine. At alam niyang okay yung sa bagay ng mga pinili niya. Samantalang si Divine Masculine, tinitingnan niya kung anong meron kay Divine Feminine. At natitriggered siya kung bakit masaya yung Divine Feminine kahit wala siya. Okay? So, hindi sila magka-align. Magkaiba sila ng perspective, no? Not knowing na parehas lang yung nararamdaman nila. Nga lang, more healed si Divine Feminine kaysa kay Masculine. So, tingnan natin kung anong nararamdaman ng person ni Sagittarius sa kanya, no? Actually, thank you, Job. Dapat, ang sasabihin ko, ang topic talaga natin ngayon is kung ready na ba yung person mo sa commitment, no? Pero, pinigilan ako kaya kung ano nararamdaman ng person mo towards si Sagittarius. Hindi ko pala na excuse lang. Yan. I-block lang natin. And then, yan. Ayoko ng taong papansin. Joke lang. Yan. Dinagtanong kasi siya ng nonsense. Thank you, Irene. Hindi naman yung dito about, may isa kasi akong work, diba? Yun. Yung mga tao kasing obvious na tinatanong pa para mapansin sila or may makausap kasi wala silang kausap, marami silang time. Pwede naman nila kung mausap na maayos na may sense yung topic. Lang, pagka ganyan, ibinablock ko lang lalo na sa job.
Kasi andun na yung instruction. Ayaw lang nila tingnan. Okay. Your person, thank you, Arnett. Your person, Sagittarius, want to collaborate with you. Okay? Thank you, Irene. Actually, masaya tong taon to pagkasama ka. Knight of Pentacles. Three of Cups ang nararamdaman niya. Collaboration. Ito din yung energy na naramdaman ko last week for Sagittarius. Your person, no? Okay. Sagittarius, hindi makapag-ground yung person mo without you. Yun yung gusto sabihin ng guides mo. So, parang kailangan kanya para magkaroon ng grounding. Okay. So, kung Two of Cups. Yeah. Kailangan kanya para magkaroon ng grounding. Hindi ko alam na kailangan ka kasi I don't think na you need to make an action towards this person. Pero parang sabihin natin may kaibigan tayo na alam mo yun, nagpapasaya sa atin, nagpapangiti sa atin, no? Kahit wala siyang gawin, natatawa tayo. For example, si Kuya Yani, Kuya Bayani Agbayani, di ba? Panoorin lang natin siya or yung mga comedy na movies para gumaan yung pakiramdam natin. Parang ganon. This person, they really need your energy. Collaboration, this person really loves you, sees you as an equal, and want to have a new passionate beginning with you. Wala man dito, nag-aagam-agam yung nararamdaman ko. Kasi hindi ko alam bakit masaya ka kung divine feminine ka. Ngayon, kung divine masculine ka, kung divine masculine towards the feminine, same ang nararamdaman niya. Gusto ng divine masculine na magkaroon ng grounding with this person. Tingnan ko anong mangyayari dahil ang totoong plano niya is to have a two cups with this person and new beginning. Pero at least ang nararamdaman ko naman, even to sabihin natin na medyo magkaiba ng perspective o hindi perfect to si divine masculine, this person willing to work to have a real love towards the divine feminine, no? Yun yung pakiramdam. Hindi siya yung medyo chaotic yung logical thinking and energy, kasi I think kung wala si Sagittarius dito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya talaga alam kung ano nararamdaman ng divine feminine towards sa kanya, kaya medyo hindi niya alam kung saan siya pumunta. So, kailangan niyang makausap ka. Yun yung nararamdaman ko sa Three of Cups. So, probably hindi kayo nag-uusap sa Sagittarius. Kasi kailangan kanya makausap to make grounds. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan niya ng assurance bago magkaroon ng grounding or pagbabago sa sarili niya. This one is really, hindi to nagtitake risk kung hindi siya sure. Actually, nag-try na to mag-communicate sa'yo. Hindi lang siguro mo nakuha or hindi mo na-gets yung ibig sabihin or what. Kasi parang nag-start to na ayaw niya ng partnership. Parang sabihin natin na gusto niya ng start na gano'n. Kung saan sabihin natin na kung ano-ano lang. Siguro jer lang, gano'n. Kaso you stand your ground. So, ang nangyari, ito, alam niya hindi papatos yung jer lang, no? Kaya, at yun yung hinangaan niya sa'yo. Although, ang tingin talaga niya sa'yo is parang, for jer ka lang. Kaso, nakita niya yung tunay mong ugali nung nawalan ka ng, nag-cut cord ka ng energy dito towards this person. Actually, hindi mo sinasabi lahat ng nangyayari sa'yo. Nakikita niya lang yata through social media na masaya ka. And this person really trigger something inside of them. Teka, parang hindi niya sinasabi yung complete.
Parang from the outside mukha siyang chaotic, ganyan. Pero nakikita ko masaya siya sa iba-ibang mga events na nangyayari. Hindi niya nga sinasabi kung saan siya pumupunta, anong ginagawa niya. Nalalaman lang ng person na to sa ibang tao. May pinapalo niya yung mga tao na kamag-anak mo, kaibigan mo, close friends mo, something like that. Kasi wala kang sinasabi masyado. Probably yung pinopost mo, akala niya different sa nangyayari sa buhay mo. So, medyo chaotic siya kasi. And I think it was meant to be like that. Why it was meant to be like that? Kasi yun ang sinasabi ng guys. Okay. Kasi hindi kailangan malaman ng taong to kung ano talaga pinagdadaanan mo. Okay? I'm not sure why. Tingnan natin. Because this person need to reflect, no? So, hindi ka talaga alam kung ano nangyayari sa inyo. So, might be different. Kung gusto niyo ng private reading, PM me. Okay? Pero, yeah, kasi different naman to. So, yeah. So, kailangan ng taong to mag-reflect kung saang bagay hindi ko alam. So, tingnan natin ang susunod nating zodiac sign. Thank you so much. That's for our Sagittarius. Tingnan natin ang susunod na zodiac sign. Thank you, May. Okay. Ari, i-ano mo nga yung ano mo. I-ano mo nga yung ano mo. Yung tawag dito, yung sticker mo sa comment. Tas check mo yung sticker mo, may Capricorn doon. Ilagay mo nga doon. Para ano natin. Pabagay, pwede ko na rin naman unahin. Total, mas gusto ko mag-live ng ano. Mas gusto ko na mag-live ng madaling araw, konti lang yung tao. Pag kasi ano doon, umaabot ng napakarami, naguguluhan ako. Ay, yan. Thank you, welcome, Arnett. Yung ganito, Ari, yung sticker na yan, makikita mo, libre yan kasi may pump ka, kaya makakuha mo yan. Okay? So, guys, nandiyan ba yung ano? Okay, asan si Ari? Titinan niya ata yung sticker. Basta may pump, okay siya, so, yeah. Sa ano, tawag dito, punta ka. Thank you, Samson, sa comment. Tapos, check mo yung stickers. Yan. Para isunod natin. Or kaya, okay, dalawa na yung Taurus. Dalawa na yung Taurus. Okay. Ayun. Capricorn is 1811. 1811. Current situation ng Capricorn and ng person niya. Yeah, nice. So, yan. Current situation ng Capricorn and ng person niya as of now. So, mas gusto ko to konti lang. Actually, nakikita ko nga madaming gift paggabi or hapon nga lang. Parang mas gusto ko ng madaling araw. Pero hindi ko rin sasabihin ko anong time. Kung alas 3, alas 2, alauna, no? Yan, ganon. For all, ano to ha, Capricorn. Kung gusto niyo ng personal reading na sa inyo, then PM me. Okay? So, yeah. Capricorn. Settlement. So, both of you want to have an agreement sa kung anong meron sana sa inyo. However, hindi nagsasalita yung isa. Or hindi na yung isa kasi nagpapahapyaw. So, hindi rin sure yung isa kaya hindi nagsasabi. Ito namang isa, hindi niya nagigets yung papyaw na yon. So, parang, I will remain single na lang. Kung hindi kaya nitong saluhin yung pagmamahal ko, wag na lang. Pero naaalala pa rin yung mga magandang pinagsamahan. Yeah, kasi si Divine Masculine na naman here, nag-triggered siya. Okay? Ang hirap ng ganito. Naku, patawarin ako ng mga Divine Masculine. Unhealed one. Okay? So, if you're not unhealed, alam mo namang heal ka, then this is not for you. Napaka-sisi naman ng parang kailangan sila yung ligawan. So, if ever na yan ang current situation yung Capricorn, then this reading is for you.
Bigat ng energy kasi parang si Divine Feminine ng Capricorn is umaasa dun sa isang tao na gusto nung Divine Masculine na siya yung ligawan or sabihin yung mahal siya. Even though na ipakita naman na open na relationship or even iba sa Capricorn na Divine Feminine is nasabi ko ano yung nararamdaman niya. Pero gusto uli na parang, alam mo yun, keeping an option open. Okay, you are a back burner. Parang ganon. Kasi maybe there is something more out there than you. Parang ganon. So, medyo hindi healed ang Divine Masculine. And I don't know why, but ganito ang nangyayari. But yeah, let's see kung anong nararamdaman ng person mo towards you, Capricorn, para makita natin. So, alam niyo ni Divine Masculine, Divine Feminine, sinimulan tayo uli ng Sagittarius since gano'n din last week, no, ng mirrored soul. So, maaring magkabaliktad yung energy nyo. So, alam nyo na kung sino. Okay? Pero kung wala talagang sense, check your sun and moon rising. Hindi lang yung isa ang zodiac sign ninyo. Capricorn, anong nararamdaman? Hindi pa tapos yung Libra ng person ni Capricorn towards them. Hindi pa tapos yung Libra. Okay? Yan nga. Okay, your person will still deny your cup of love. Okay? Why? Kailangan niya munang mag-isip talaga ng sobra. And Four of Swords is sometimes a good good energy, to be honest, Capricorn. But this one is keeping an option open, okay? Siguro pwede kong back burner itong si Capricorn. Parang ganun yung sinasabi niya. Pwede naman ata to, kung makakita ako, makawala din ako kasi gustong gusto niya ako. And whatever. Yeah. Si Ten of Pentacles, Ten of Wands, still want you to be a back burner. Ibig sabihin na yung mga problema niya, Capricorn, is gusto niya ibigay sa'yo. Okay? For example, alam ng taong to na you are very nurturing. Kailangan niya ng tulong, andyan ka. Tagagawa ng assignment. Nakikita ko yung kay Sharon Cuneta at kay Aya de las Alas na pelikula ni si Miles Ocampo doon. Gawa siya ng project, tas iba pala yung gusto. Tas sabi niya, joke lang yun. Tas sabi ni Miles doon, kahit joke, hindi kahit kaibigan, hindi dapat sinasaktan ng ganun joke or what, kung ano man yung, basta ganun din yung pagkakasabi. So, ganun, no? Okay. Ano sinasabi naman ng inner knowing ng taong to? Okay. Yung inner self ng person mo naman, Capricorn, sinasabi na magbago ka na. Okay? This is the card. Okay? Magbago ka na. Para sa taong to. Nga lang, ang hirap din kasi talaga, Capricorn, to be honest, na hindi ko rin kasi agad na alam dati yung mga inner self, no? Inner healing, unless you are focused sa sarili mo. And this person have a lot of option. Sanay ata tong taong to na, alam mo yun, may makasama, tapos makakama, then babay na, or pwede pa pag kakailangan ng pangkamot, no? Sa totoo lang, iba naman yung nararamdaman niya sa'yo. Ayaw niyang ganun ka. Pero ang masama doon, back burner ka. Okay? Yun yung tingin niya sa'yo. May nararamdaman sa'yo itong taong to. Ayoko maging dilulukat. Ayoko umasa ka. Pero, guys mo ang nagsasabi nito, hindi ako. Nakita mo naman kung gaano ako kasakit magsalita, di ba? Pero kasi yun yung totoo. At yun din yung sinasabi ng guides mo. Although gusto ko sabihin sa'yo na walang nararamdaman to, lolokohin ka. No, yung inner self niya, alam niya yung nararamdaman niya sa'yo. Okay? King of Cups.
King of Cups energy is sometimes na, alam mo yun, may punong-puno ng emotion sa'yo, pero hindi niya sasabihin. And sometimes yung King of Cups is parang, gusto kong sabihin sa'yo, and through my action din, no? Pero this one is parang, yeah, may nararamdaman ako, but I'm not healed. So, hindi ko sasabihin yon. May nararamdaman ako para sa'yo, pero I keeping my option open. Baka kasi may better pa doon. Okay? Yun ang gusto sabihin ng guides mo. May nararamdaman to sa taong to sa'yo, so wag mong titingnan na may mali sa'yo, Capricorn. Kung ano man yung bagay na dapat i-heal niya ay hindi sa'yo. Hindi mo, ano yun, hindi mo cargo yun. Okay? Walang mali sa'yo. Kung meron man, hindi sa pagpakita mo or hindi ka nagkulang dito sa taong to. Nga lang, yun nga, pinakita mo kasi yung best side mo. So, ine-expect niya na meron pang mas best doon. Yeah. So, that's for our Capricorn. Bigyan niyo naman ako ng magandang masculine energy dyan, no? Thank you, and me. So, yeah. Next natin is, tapos na major si, Sarge. Okay. Libra, 1. Libra, 2. Isa pa. You're welcome, Ari. Cancer is 2647. Maraming magagalit sa akin kasi madaling araw ko nag-online. 2647. Oo, kasi na-expect nila. Pero wala nga akong binibigay na time or day kung kailan ako mag-online. Well, for me kasi, mas mahalaga sa akin yung alignment, no? So, kanina may nangyari sa live ko, tapos nakita ko, oy, hindi pala siya pwede, hello, Mick, hindi pala siya pwedeng i-post. So, ang pinost ko na lang is yung nag-gift sa akin kanina. Next week pa. Kaya tinitingnan ko muna mabuti, no? So, tingnan natin ang current situation ng Cancer at ng person niya as of now. Miss Vilma, hindi pa. Current situation ng Cancer at ng person niya as of now. Okay. Yes, visible pero Cancer tayo ngayon. Okay, ano yung bagay na nakapost? Okay. Sakit ng ulo nararamdaman ko sa Cancer, hindi sadness. Although alam ko maraming emotion ang Cancer, pero sakit sa ulo nararamdaman ko. Yung supposed to be happiness, parang nag-post muna siya, no? Parang sa game, oy, post muna. Hindi siya na-continue. Okay? So, naramdaman na, pero hindi na-continue. So, ano to? Okay, kasi may nangyari sa family, circle of family, na parang I need to move out. Okay? Clearly about the family. So, kung hindi ka resonated dito, this is not for you, Cancer. Check your sun and moon rising. So, yung dapat na kaligayahan na post dahil may nangyaring problema around sa family, both of you. So, both of you parang na-lost sa connection. Although, both of you want to meet up, to plan something. Maybe to get away, no? Tapos na makeup? Oo, tapos na siya, Tinjan. Second siya eh. So, yeah, both of you, tawag dito, want to plan something. Hindi lang ikaw, Capricorn. You both want same thing. Yung circle ng anggulo ng ano nyo. Ang gulo ng mga tao sa paligid nyo, promise. Actually, kung alam nyo lang, kayong dalawa lang yung maayos. Both of you really need to meet up. Okay? Pero don't make a move yet. Okay? Hindi natin alam kung sino dapat ang make a move. Kasi, to be honest, it really depends. Lagi kasi sinasabi kasi before, kung ikaw ang divine feminine, then you have to, wait for your divine masculine to step up, no? Kasi divine masculine meant to fight for you and
to protect and Divine Feminine meant to nurture. However, paano ko si Divine Feminine yung nagkamali? So, kaya, don't move up. So, Divine Feminine yung dapat say sorry. Kasi alam naman natin yung Divine Feminine is nurturing. So, dapat you know kung saan ka rin nagkamali. So, hindi ko pa masabi, Cancers, who is who kung dapat ang mag-initiate ng meet and plan. However, some of my reading, lagi ko sinasabi kung sino yung divine masculine energy despite of their gender. Pero hindi ko makita dito kung sino yung, alam mo yun, mag-initiate ng, kasi minsan nga, malay mo si divine feminine yung nagkamali, okay? So, tingnan natin ang nararamdaman ng person mo towards you, Cancer. Hindi pa siya tapos yung Taurus, hindi pa tapos yung Scorpio and Libra. Okay? Cancer. Anong nararamdaman ng person ni Cancer towards them? Ang sakit sa ulo, ha? Actually, yung person mo hindi nagpapasakit sa ulo sa'yo, kundi yung mga tao sa paligid mo, mga sitwasyon. A lot of, kailan ba ako liligaya? Parang yung tanong sa sarili, hindi ko, ko naman, yung ako naman, okay. Oh, nice. But, 10 of Cups sometimes can be so delulu. Okay? Yeah. So, this person wants to really cuddling yung word. Although gusto ko sabihin akap. Alam niyo guys, pagka sinasabi ng guides yung words, minsan gusto ko sabihin, ayun yung pares naman yung words, pero may words akong ibang ginagamit, kahit pareho lang naman, kasi parang yun yung sinasabi ng guys. So, your person really wants to do cuddling with you. Okay. Your person is making a judgment to have a new, passionate beginning with you. To light a fire. Ibig sabihin, oh my gosh. Okay. Your person wanted to burn bridges, no? I'm glad, Mick, na magkaaling tayo. Ibig sabihin, alam ng person mo yung inner calling niya na mag-initiate ng new beginnings with you. And this is the first time na naramdaman ko sa Ace of Wands as a clarification of judgment. Na parang pagka nag-initiate na ako ng anong tawag dito ng new beginning with you, yung bridge na aanuhan natin, natatawiran natin, I make sure na walang sunod sa atin. I will burn that. Your person wants you to know that. So, yeah, kasi ikaw yung 10 of Cups niya. Actually, this person is having a daydream, what life, anong klaseng buhay yung meron kasama ka. And ginajuggle niya yung mga bagay sa buhay niya kung kakayanin ba to ng finances niya. So, your person also wants to provide, hindi lang yung parang ikaw ang magpapasan. Your person wants to also hindi lang protect, no? Ang nakikita ko dito, ipaglaban ka. Kasi this person willing to burn bridges and even their own, sabihin natin sila na gumawa ng sarili nilang bahay. Pero dahil nakita niya kung gaano chaotic yung mga tao doon at sitwasyon, willing siya mawala lahat yun. Just to have at yung dream niya matupad with you. So, ayan yung energy niya. Ang tinatanong ko, kailan niya, okay, gagawin niya to once na okay yung, sigurado siya na okay yung yung hindi siya magiging pabigat sa'yo. Kasi I think this person, maraming bagay na pinapagastusan siya na tawag dito, na hindi dapat, no? Pero ginagawa niya. Pero this person, unti-unti nang bumibitaw doon. Kasi ayaw niya na ng etong 10 of Cups maging pangarap na lang. Gusto niya matupad to with you. Nice! At least nakita ko yung yung energy na ganito. Nice for our Cancer. Thank you, Mick. At least nagka-align tayo. Next, I'm glad. Nice.
Nakakahinga ako. So, isang Libra. Okay, isang Libra. Isang Scorpio. You're welcome, Mick. Si Rodney rin ba yun? Okay, 2 Libra. Okay, 3 Libra na tayo. It's 35.29. 35.29. 35.29. 35.29. Okay. Okay. 35.29. Libra. Current situation ng Libra at ng person niya as of now. Okay. Sumakit yung stomach ko, pero hindi ako gutom. Throat chakra, okay, nawawalan ako ng Libra, hindi ka makapagsabi ko anong gusto mong sabihin. For sure, nawawalan ako ng laway. So, I need to drink. Okay. Lalong tumaas yata yung intuition ko dahil sa amethyst. Thank you sa guides ko na pinapalitan sa akin yung mga stone ko. So, you are currently divine masculine. Okay, Libra, your energy, you are currently in divine masculine energy despite of your gender. So, dinideny mo lahat yung mga bagay na gusto mong mangyari. Why? To be honest, Libra, yun yung energy mo, no? But, hindi ko nararamdaman na negative siya. And I don't know why. So, makikita natin. You're taking time to reflect as the thank you, Danix. You're taking time to reflect at the same time mahalin yung sarili mo. Oo, nakapokus ka sa tao na gusto mong makasama. So, probably, hindi mo kasama yung taong mahal mo. And siguro yung ibang Libra dito is with someone else. Thank you, Dan. Meow, meow. Yeah. Very specific yung sinabi ng guys dito. Might be you're currently with someone else. Ewan ko kung love yun or relationship or family. You're taking a vacation but you're always thinking ibang tao. Tinitingnan mo yung social media niya. You keep thinking, paano kung ito yung kasama ko? Ano bang pakiramdam nito? So, yeah. Clarify. Real love. Yeah, gusto mo makausap yung totoong taong mahal mo. And you really want to talk about a lot of things. Mga bagay na hindi mo nasabi. Okay? So, pero in denial ka. Kasi you might be with someone else right now. Take it to resonate, no? Sabi ko nga yung energy pwede magkapalit, no? You might be with someone else right now, relationship or family, thinking about na sana siya yung kasama ko. Pero you keep denying that. Pero alam mo yung sarili mo, you can't stop thinking or looking at this person through social media. Even to sabihin natin, both of you cut off or nag-block. Because this person really heals something in you. This person really changed your perspective. Yun yung sinasabi nila. Pananaw ang sasabihin ko, pero yun. Ang hirap mag-English, guides. Ano ba naman? Okay. So, yeah. Kung yan ang current situation nyo, as of now, Libra, then this is for you. If not, check your sun and moon rising. Medyo sumakit ang ulo ko. Okay, so tingnan natin kung anong nararamdaman ng person mo towards you, my dear Libra. Nice, please. I'm glad na magkaano tayo, align. So, tingnan natin kung anong nararamdaman ng person mo towards you, no, Libra. You're welcome. Hello, Kim Soo. Oh, your first sign. Okay, these cards wants to come up.
Okay. The other, thank you. Why strength? Your person sees you as okay. Alam ng person mo na medyo matanong ka, okay? Curious ka sa mga bagay. So, yun ang nakikita niyang strength mo. Okay? However, my dear Libra, to be honest, kung tatanungin mo ko yung about kung anong nararamdaman, anong nakikita niya sa'yo, alam ko tong taong to. Napaka-curious yun. Ang dami ng tanong. Parang, ba't ganon, ba't ganyan, mga ganon, no? Doon siya natutuwa sa'yo. Pero kung tatanungin mo ko kung umaasa pa ba to na maghintay, andito na siya sa decision na parang, hindi na ako maghihintay. Why? Andito kasi this is the death card. Okay? This person want to revert, pero, okay, sige, clarify natin. Making decision, temperance, to balance something. Okay? So, alam niya na pagka halimbawa na too much love can tegi you. Okay? Hindi maganda yung too much love. Ayaw niya na manggulo kung ano ka, kung nasaan kayo ng sitwasyon mo or ka-situation mo or ng family mo or what. So parang, okay, I let you go. I let you fly. Why do I keep on asking why? Okay, Broken Bow na song might be resonate. So please clarify. 10 of Wands. Ooh, 10 of Wands. See, okay. So, I think your person, nag-effort na to before. Narinig ko yung kanta na, and you know, I'd fight the good fight. I thought I'd change your mind. But if she makes you happy, then I leave the dream behind. Man, she better treats you right and give you everything. Because the moment that she doesn't, I'll be waiting in the wings. Thank you, Emma. So, your person, Libra, pinaglaban ka na nito before. Sinabi niya na kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. Or at least, this person really make it obvious na, I really want you. Okay? I really want to build this partnership with you. So, hindi lang to yung love, no? Parang, this person really wants to do something for you. This person also sees, nakikita niya yung sarili niya sa'yo, okay? However, your person, loves freely and loves freedom. So, even to sabihin natin na kaya ka nitong akitin, thank you, Dan, or sabihin natin, gumawa kayo ng way na be sneaky, both of you. Ayaw niyang gawin yun sa'yo kasi hindi niya deserve yon at hindi mo rin deserve ng magulong buhay. So, alam mo yun, kung very selfish tong person mo, Libra, I think this person will go to be your third party. No? Dahil alam niyang, kahit maging third party ako, kaya kong kunin ka. Pero, tulog siya, Ari. Pero this person, habang mental clarity na hindi ganun yung pagmamahal. Okay? Hindi ganun ang trato ng pagmamahal. Hindi dapat nilulure or fixated or sabihin natin manipulated dahil alam ng person mo yung kahinaan mo, no? Sabihin natin, ganito yan eh. Sabi ko na to sa real account ko na halimbawa may tao kang makilala na parehas kayo ng pinaglalaban, okay? Alam niya yung kahinaan mo, so parang alam niya kung ano yung addictions mo, no? So, ilulure ka niya doon para makulong ka sa siklo na yon. Okay? If you really like nomo, so this person will go out with you, libre ka ng gano'n hanggang, matrap ka na sa kanya, diba? But this person don't want that. This person really clarify something with you na anong magagawa natin. Kasi I don't think this person wants to be in a third party then. Kasi mahal niya yung sarili niya at
tingin niya, ganun ka rin dapat mahalin. No? Hindi ka dapat nasa third party. So, yun din yung tingin niya sa sarili niya. So, this person is really well-balanced. I think, been through a lot. Age gap might be here. Page is here to King of Swords, okay? Or might be younger and older. See your person to the Knight of Swords, to the King of Swords, clarifying the Death card. It just means your person really growing more matured every day sa lahat ng pinagdadaanan niya. And I don't see na alam mo yon, no? This person just keep posting something na alam mo yun, natutunan niya sa araw-araw. I'm glad, Miss Rodney, na good eve cha, na magkaano tayo, align. This person learn really something everyday na pinopost niya. And parang ang tingin ni Libra is, wow, this person is doing fine. No. This person, everyday na may nangyayari sa kanya, nakikita niya yung mga tao sa paligid niya. So, yeah, kaya hindi ko nararamdaman dito, Libra, na parang, gusto ko pang pumasok sa buhay ni Libra. This person really accept kung anong meron sa inyo. Nakapokus siya sa mga tao at problema niya sa paligid niya na natututunan niya. And actually, doon ka na-admire sa kanya. Bawat nakikita mong post sa kanya, parang nagkakaroon ka ng clarity na it not really meant to be na, alam mo yon, na magkaroon ka. Yun lang yung talaga natututunan niya everyday. Okay? Clarifying Page of Cups. So, yeah. Yeah, sabi ko na eh. This person is making a choice talaga. Na, hindi lang yung, thank you, Ella, maghintay. Kundi, kailangan ko ng paganahin yung bangka ko. Mag-set sail without anyone else. Yung person mo, marami siyang tao na tinulungan na in-expect niya na yung love and care maibalik kahit man lang pakitang tao or at least maging importante siya bilang tao or respeto siya bilang tao. Pero I think your person, sa dami ng taong tinulungan niya or madaming tao na binigay niya ng care and effort, walang gumawa nun. So parang sinasabi niya, okay, I need to move out. Hindi lang to sa'yo ha. I think this person already moved their energy out towards you. Pero yung care and love is still there. Okay? Kasi kaya niya nakikitang strong ka at alam niya na magiging grow ka sa mga mangyayari sa buhay mo. Kasi alam niyang curious ka sa maraming bagay. Madaming nangyayari sa paligid ng person mo, Libra, na hindi mo alam na parang hindi rin yata nito pinapakita na sobrang hinang-hina siya kasi actually I really want to cry, no? Parang gusto kong sabihin na napaka-unfair ng mundo pero kailangan ko may matutunan, okay? Kasi hindi ko kayang kontrolin yung mga tao na tinulungan ko or minahal ko na mahalin ako pabalik. Ginawa ko na yon na mag-people please, no? Pero talaga hindi talaga nila kayang ibigay ko ano yung kayang pagmamahal na ibigay ko. So, kailangan ko mag-set sail, kailangan ko umalis sa sitwasyon na to. I really need to make a decision. Okay? So, I don't think na sasabihin mo, hindi na ako hintayin. No, I don't think your person naghihintay pa ng isang tao na magsisave sa kanya. This person willing to be a own hero and be a masculine energy dahil meron na siyang clarity sa mga tao sa paligid niya. I think this person already have a clarity towards you, although hindi niya alam yung totoo na gusto mo siya. Ang nakikita niya lang is masaya ka sa kung ano mang bagay na meron ka or yun na yung huling balita na nakuha niya towards you kasi yung sign of love niya might be dahil sign of freedom ang love ng person mo might be binlock ka nito o kinat o para alam mo yun hindi siya magkaroon ng devil eye towards you kasi you deserve to be loved din. Parang nakita niya na okay yung taong to kayang mahalin si Libra ng bagay na gusto niyang klaseng pagmamahal na hindi ko maibibigay. So, I really think na yung person mo matagal lang
wala yung energy towards you dahil ang daming nangyayari sa kanya. It really was meant to be na ginawa to ng guides niya para, alam mo yon, may matutunan siya kasi this person is really a giver. Dumating sa punto na ikaw lang yung taong naging light sa taong to. Kung paano siya nakita yung tunay na kulay yung mga tao sa paligid niya. At parang sasabihin mo, wala naman akong ginawa. Well, nung nilet go ka ng taong to, na hindi mo alam na yung taong to, no, you are their everything. So, nung nilet go ka niya, parang, okay, nawala na yung taong pinakamamahal ko, yung nagpapakita ng rainbow and sunshine sa akin, yung dahilan ng ngiti ko kahit pagod ako, yung dahilan ng pagbabago ko. So, ano to mga taong peking taong to? Madali na rin to pakawalan. Parang ganon, no? Yeah, hindi mo alam na ganon yung pinagdaanan niya bago kanya i-let go or kinat off, no? Or bago mo siya, hindi na kayo mag-usap kung hindi man kayo nag-cut off, no? Yeah, this person everyday learning something. Talagang pinabibigat ng guides niya yung mga bagay na nangyayari sa buhay niya. And hindi yan alam ng mga tao. Probably sinasabi ng tao, she's so strong. Or, yung ego niya. Not knowing na this person is getting ready na magpa-under ng sarili niyang bangka. Okay? So, your person is not really talkative in social media or telling the truth in social media, no? Kundi yung mga natututunan niya lang na totoo. Pero, hindi niya sinasabi yung mga bagay na plano niya. Pero, there's a lot of things na gusto niyang sabihin towards sa isang tao na pagkakatiwalaan niya. Hindi pa tapos kanyang cancer. So, next natin, pakita. Ay, tapos na yung Ken. Tapos na pala. Sorry, tapos na siya, Ken. So, next natin is, ilagay niyo na yung zodiac sign. Ay, grabe na ano. Virgo, Aries. Okay, wala pang Virgo and Aries. Tig-1. Okay. Virgo and Aries. Taurus. Scorpio, Capricorn. Okay. Capricorn, Ken. Tapos na rin siya. Tapos na yung Libra, Priya, ano lang nun. Aries. Hi, Tinjan! Wala tayong Aries. Yung sticker mo, Tinjan. Sayang. Sorry na, Ken. Ay, nauna na yung Sagittarius. Hindi yan kanina pa. Nauna na siya. Yes, me. Demanding. Black mo. So, ganun yun. Okay. So, Scorpio, Capricorn. Tapos na yung Capricorn, guys. Gaya, I'm glad na resonated ka and naka-align tayo. So, mahalaga talaga alignment, no? Okay. So, yung Scorpio, isang tao lang kasi yung nag-ano ni Scorpio. So, dapat 3 tao, no? Taurus, Pisces, Aries, Gemini. Isa pang Gemini. Alfred and Chel. Okay, 3 Gemini na. It's 53-42. 53-42. Okay. Ayoko ng tao yung 53-42. 53-42. 53-42. 53-42. Thank you, Carlo. Ayoko nung demanding. Na ganun. Ang tagal ng Sagittarius. Nauna nga. Hindi ka naman, nakakaloka. Sa mga hindi nakaabot, ha, mahintayin natin. Andyan pa siya. Okay, saka ko na sabihin. Okay. Gemini, current situation ng Gemini at ng person niya. As of now, you can demand naman, pero it depends talaga, guys, no? Halimbawa, kung ano yung energy na binigay mo sa akin. Not just gift, no? Kundi yung effort, no? Saka yung pakikitungo mo. But you're in demanding, tas hindi tayo close. Bablock kita. Actually, kahit yung mga kaibigan ko na close ko, ang dali na mag-block ng mga tao.
Okay. So, ano ang pinaglalaban ng aking Gemini? So, madami kang bagay na inaayos sa buhay mo, Gemini, pero medyo mabigat to. Kasi may mga tao pa sa paligid mo na, alam mo yun, chuchu. Kung ano na sinasabi. Okay? Okay, natitriggered ka sa love na to. Kaya ina-avoid mo. Kasi nga, ang dami kong problema. May time ba ako magmahal? Pero andun yung desire, yun naman yung totoong nararamdaman. Pero hindi sinasabi na yun ang gusto talaga. Kasi nga, kailangan ko mabuhay in 3D. Kasi yung love na to, baka ano lang to, imagination ko lang. Yun yung sinasabi ni Gemini or what. Or wala naman talagang totoong pagmamahal. Kailangan ko lang ayusin muna yung mga problema ko bago magkaroon ng totoong pagmamahal. Saka yung mga tao sa paligid ko, parang sinasabi, hindi ito yung para sa akin or wag kong gawin yun o bla bla bla. So, yun yung sinasabi ni Gemini, no? Ang sakit sa ulo, eh. Bakit ka makikinig sa sasabihin ng iba? Ganong hindi naman sila ang nagdurusa. May bukas pang naghihintay, char. Hindi ko tinatawanan yung ano mo, Gemini. Ibig ko lang sabihin, which is tama naman. Ba't kayo makikinig, diba? Kasi iba-iba, sabihin na natin na hindi naman masama yung ano nila. Yan. Alfred, thank you. Magka-align tayo. Sabihin na natin na tama yung mga ano nila, sinasabi nila, no? Pero hindi naman yun yung path mo, eh. Okay? Hindi naman yun yung pinagdadaanan mo, eh. Hindi din naman yung pinagdadaanan nila, pinagdadaanan mo. Hi, Lita. I'm glad. So, yeah. Tingnan natin kung ano nararamdaman ng person mo, Gemini, towards you, ha? Okay. Tingnan natin. Kayo talaga. Okay. Huwag mo ibigay yung, ano nyo, full of date of birth nyo, guys. Sa mga matagal ko ng followers, alam nila na ayoko nun. Kasi nga, pag nahack yung account nyo or yung bank account nyo, baka, alam nyo yun, mahalaga yung date of birth. Hindi yan binibigay kung kani-kanino. Kahit nga sa totoo lang, kahit sa taong nangliligaw sa inyo, huwag nyo ibigay agad. So, daksayin lang. Or yung December, ganun lang. Pero wag niyo ibigay yung pati yung taon kasi hindi lahat dapat malaman ng isang tao. Lalo na kung alam mo yun, yung security ng social media mo, ng bank details mo is yan yun, isa yun eh. So why give it to someone just like that? Hindi naman ako nagba-birth chart. Kasi ang birth chart, guys, hindi yan ginagawa ng live. Ginagawa yan one-on-one session, no? At hindi ako marunong noon. Energy reader ako. True tarot cards, no? So, yeah, Gemini. Anong tingin ng person mo towards you? You are the yin to their yang. Ibig sabihin, lahat ng bagay na hindi niya kaya, alam niyang kaya mo. Ibig sabihin din, it's a partnership. Walang tao na pwedeng maka-stop sa inyong dalawa. So, bakit ang iba ang tingin mo sa sarili mo? Yun ang gusto kong tanongin. So, clarify Queen of Pentacles. Okay. May mga tao sa paligid mo na pasanin yung words. Although ayaw kong gamitin, pero yun ang sinasabi ng guides, okay? Na dapat matagal ka na nag-walk away. Thank you, Zoe. However, hindi mo ginagawa. Patuloy ka ng patuloy na, sabihin natin, pinopondohan mo sila. Okay? Parang gobyerno natin yan. Thank you, Zoe and Moment. Pinopondohan natin yung mga permit na alam mo dapat supposed to be. Hindi naman natin kailangan ng permit. No? Parang valid ID na kailangan ng valid ID. So, yeah. So, yun yung nakikita ng person mo. So, why is 10 of Swords? Ooh. So, nakikita, hindi lang nakikita ng person mo ang what else pa. Kaya nga na tayo sinimulan ng Mirrored Soul na card. Hindi lang nakikita ng person mo kung ano yung pinagdadaanan mo. Nadadama niya din yung bawat hiwa sa pagkatao mo ng mga taong sabihin natin na pinondohan mo. Okay? Tas trinidor ka. Ang problema kasi dito, hindi mo mabigyan yung justice ng sarili mo. And then, this person really wants to make a justice towards you. So, bakit hindi niya kaya mag-step forward?
Okay. Kasi you make a decision. Sabihin na natin pamilya mo yan. Mahal ko pamilya ko. I will nurture them. So parang, okay, I respect your decision. Hindi kita kayang ipagtanggol. Yan yung ginusto mo. Wala akong magagawa ko. Hindi panoorin ka na mapagod at malunod sa sariling pagod mo hanggang siguro you're ready to step up. Yeah, this person really knows na para mahalin at maging maligaya ka, kailangan mo daw mag-make ng major choice at piliin yung sarili mo. Although nasabihin natin na handa siyang marinig na hindi ko pipiliin muna tayong dalawa, ako muna. O kung okay lang sa'yo, no? Parang sasabihin mo, Gemini, hindi muna kita pipiliin, ako muna. Kakalayo ko lang sa mga napondohan ko. Baka pwede naman ako muna. Alam mo, mas gugustuhin niya yon marinig towards you. At least, parang alam mo yon. Kasi, every pain na nararamdaman mo sa mga tao na minahal or pinondohan mo din, no? Nararamdaman niya din energetically. And I think you also feel this person energetically kasi, pero dinidisregard mo. Okay? Kasi madaming problema. Parang ang some point na kahit marami kang problema, napapangiti ka na ito sa memories ninyo, pero dinidisregard mo agad yun. Kasi eto na naman yung problema, parang ganon. O eto, yan. Tama na muna yung kaligayahan mo, parang ganon. Pinaksa agad sa yung papeles ng problema, bayad ng Meralco, ng tubig, ng bahay, bla bla bla. Insurance, etc. Papeles na kung dapat, ganyan. Your person really wants you to be on yourself na mahalin mo ng sobrang sarili mo. Kung kaya mo lang daw sana talagang umalis. Bakit ba nasasanay ka daw in-nurture yung mga tao na hindi ka pinapahalagahan? This person really feels heavy for you. Wala siyang magawa kasi ito yung pinili mong task. So, si Gemini, mostly, lagi kong sinasabi, in my perspective, no, someone dapat may mag-step up for our divine feminine. Kasi ang divine masculine is, sabihin natin, yun nga yung protector and to fight for you. But you choose this path as a divine feminine, no, despite of your gender. So, you really nurture someone and people around you na hindi na dapat. Kung hindi mo na sila pinalaki, nagiging bonding na sila, sabihin natin ganun. Hindi na sila natutong tumayo sariling paa. So, ang nangyari, nadidrain ka, hindi mo na makita kung saan yung tamang path mo. Tapos, di mo na rin makilala kung paano ka paligayahin ng sarili mo. Okay? So, ikaw, kailangan mo, katulad na sabi ko, ito yung sinasabi ng guides mo. Kasi nga ako, lagi kong sasabihin, dahil open ako, dahil healed na ako sa ganito kasi, tanggap ko kung natitriggered ako, hindi. Pero I mean, kung hindi ako healed, hindi ako open sa guides, sasabihin ko, dapat mag-step up to sa'yo, dapat tulungan ka niya. But you are the one who chooses the spot. Ikaw yung nagsabi na, kailangan kong ayusin ng pamilya ko, in-nurture sila, hindi pa ready to, hindi pa ready si ganito. Kaya mag-i-stay ako. And this time, ang sinasabi ng guides mo is, you are the one na kailangan mag-step up, umalis sa mga tao na ninunurture mo, na pinupondohan mo, para itong person na to makapasok uli sa buhay mo. Kasi, ikaw ang nagsabi sa kanya, or ipinakita mo sa kanya yung action na, ito yung gusto mong mangyari. Okay? So, hanggat hindi mo napipili yung sarili mo, I don't think this person will step up for you. At yun naman talaga yung tama. Kasi you made this choice. Okay? Hindi kita tinitrigger, Gemini. Pero ibig sabihin lang nun, may choice ka at kaya mong baguhin yung choice na ginawa mo before. Siguro naman malaki na sila kumuha ng sarili nilang, di ba? Isda. O maglakad. Bumili ng sariling tsinelas. No? So, that's for our Gemini. Yes, Jogs. Okay, so next natin is Aquarius. Tapos yung Gemini. Ay, medyo siya, bad influence. I don't like that. Scorpio. You're welcome, Lita. Ang layo ko pa para magpahinga, no? Okay, wait.
Ganun na pala talaga, no, pag marami ka ng ano, no. Leo, thank you. Aris, hindi pa, Scorpio, namimili pa lang tayo. 3 Scorpio dapat. So, 2 ng Scorpio. Isa na lang Scorpio na ibang tao. Nako, hindi na, ayan, 3 na Scorpio. Hindi natutulog to kasi iba-ibang tulog nito. Tulog nga lang to lagi pag madilim. Okay, Scorpio is 0105. Ang layo ko pa, guys. 0105. 1 hour na ako. Alam niyo bang wala pa akong kalahati? Tama, di ba? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Scorpio. Current situation ng Scorpio at ng person niya. So, medyo malalim yung reading na to, ano. Wala naman akong tinapik na iba. Hindi nga ako nag-isip, gine-grooming ako ng baby ko. Okay, Scorpio. Yes. I miss that card. Okay. Uy, dami naman. Babasahin ko lahat to. So, yeah. Yung mga bagay na dapat kang sinabi or ginawa na hanggang ngayon ay bumabalik sa isipan ni Scorpio. Yun yung bagay na ang sakit-sakit para sa'yo nang sinabi mong tapos na tayo or tapos na kayo or kinat off nyong isa't isa. Parang, narinig ko dito yung kanta ni ang kanta ng Unsaid Emily, if I could turn back time, if I could, hindi ko masyado tanda. The words I love you in your place, and every time would not erase me. If you would only know, I never let you go. Unsaid Emily yun. So, actually, matagal ko na narinig yung kanta niya. Tuwing nagigising ako, pero hindi ko pa rin tanda yung lyrics niya. Okay. Kanina umaga, hindi narinig ko na kanta saan. So, yeah. Ewan ko. Nakikita ko kasi nararamdaman ko yung pride dito ni Scorpio, pero at the same time, gusto ko rin umiyak, no? Kasi ito yung ni-wish kong love. Pero wala akong nasabi, wala akong ginawa para mabago yung outcome. Naging ganito na kaming dalawa. So, hindi kayo nag-uusap ng person mo. Nakatingin ka na lang sa baso na nahulog yung buong emosyon. Tubig. Ayan, nakikita kong larawan. Yeah, you're focused sa money kasi trabaho yung kaya mo kontrolin. Nakikinig ka sa mga sabi-sabi ng iba or bali-balita about sa person mo. Pero it really doesn't make sense kasi tinry mo rin naman i-let go to because syempre, alam naman natin yung Scorpio, no? The pride is all they have. Pero kung sana nagawa ko to, so parang yung mga salita at yung mga dapat na ginawa ko magre-replay na lang lagi sa utak ko kung ano yung sana naging outcome. So siguro sa next next love reading natin, paano kung ginawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin noon bago kami magkahiwalay, ano kaya mangyari, no? So yeah, pero sa totoo lang, yun naman din yung nakita ko dapat na topic kanina nga lang, ayoko sana kayong ma-stuck doon. So, Scorpio, kung resonated ka, then this is for you. If not, check your sun and moon and rising. Tingnan natin kung ano nararamdaman ng person mo towards you, may Scorpio. Kung same ba kayo, no? Okay. Straightforward ang nararamdaman ng person mo towards you, Scorpio. You feel like home para sa kanila. So, marami kang bagay na hindi sinabi nga. So, yan. Alam niya na maraming bagay ka na gusto sabihin na hindi nasabi. Pero alam niya din na nagiging practical ka lang. Kasi marami kang sabihin natin na gustong mangyari sa buhay mo about sa material things, no? At yun yung way mo para protektahan kung ano yung nararamdaman mo.
sabihin natin parang pag napoprostrate, Shopee, or what, TikTok, ganon. And only you are the one who can bring justice toward this connection. Yun ang sinasabi ng person mo, no, Scorpio. So, alam mo yun, sabihin na natin na nasaktan yung isa't isa, nasaktan ka niya or what, or nasaktan mo siya or what. Naiintindihan niya yung nangyayari. Pero, to be honest, ang nakita ko rito is Scorpio, ikaw yung nakasakit sa kanya. Kasi ikaw yung sinasabi niya magbibigay ng justice. And ikaw yung bagay na nag-iisip na, sana ginawa ko to, sana sinabi ko yun to, sana sinabi ko yung totoo, sana pinigilan ko, sana hindi nagkasigawan, nagkasagutan. And even though na nagkaroon kayo ng ganon, this person really feels na, alam mo, ikaw yung safe space ng taong to. And kung tinatanong mo kung gusto niya magkaroon ng brand new beginning with you, yes, but kailangan mong magkaroon ng sobrang effort. Magsisimula kayo sa zero, hindi yung yung parang kung saan kayo nag-stop. Okay? So, yeah, that's for our Scorpio. Next is Aquarius. Isa pa, dalawa pang Aquarius. Okay? If ever. Next, natin, zodiac sign. Tingnan natin ang next zodiac sign. Leo. Wala pang Leo. Pisces. May Pisces na ba? Wala pa. Taurus. Wala pa. So, Aquarius is dalawa na. Isa pang Aquarius. Dalawa na ang Pisces. Aries is dalawa na. Aquarius, okay. It's 0111, okay. 0111. So, check mo yun. 0111, Aquarius. Current situation ng Aquarius at ng person niya as of now. Tapos na yung Libra. Okay. Actually, kung tapos na yung mga ibang zodiac sign, guys, ano tawag dito? Follow me sa Ohanes Tribe sa FB and sa YT. Ayan siya. Yan yung spell Ohanes Tribe or yan. Meron dun love reading. I think dun kayo naka-align. Hindi ko i-upload kasi yung para to sa mga live dito, no? Kaya next week pa ako mag-upload ng last week na love reading. Siyempre, para yan sa mga naka-online. And naniniwala kasi ako na it's a divine timing, no? Na meron connection kung bakit pinapatigil ako na mag-post muna yung nangyari sa tawag dito? Sabihin natin. Nangyari sa halimbawa ngayon, kung yung mga viewers ko kanina yung nagbigay na maraming gifts sa akin, no? Tawag dito. Thank you, Arnett. Hindi sila naka-online ngayon. Dapat may upload ako na last reading na love, pero hindi sinabi ng guides ko na gawin yun next week pa. So, parang doon para magkaka-align yung mga tao. So, halimbawa ngayon, matagal na kayong nakapollow sa akin. Ngayon nyo lang ako nakita ulit na nag-live ng madaling araw ng love reading. So, parang, ito yung naka-align for you. Okay? So, yeah, Aquarius. Future ng focus. Okay. So, thank you, Archangel Michael. Protektado ni Archangel Michael ang kung ano man nangyayari sa inyo ng person mo. So, nakapokus kayo sa future. So, may mga bagay na hindi natin kayang ipilit, Aquarius, dahil nga protektado to ni Archangel Michael. Kasi kailangan muna may mawala, may ma-cleanse sa energy nyo, pareho. Kailangan munang masaktan para matutunan mahalin ang sarili dahil nagsisimula ang pagmamahal sa sarili pag nasaktan na at minahal na yung sarili, alam na nila kung anong klaseng pagmamahal ang para sa kanila. Sa mga ibang tao, gano'n yung process, no? So, yun ang sinasabi ni Archangel Michael towards you. Aquarius, thank you, Archangel Michael. Thank you din sa pag-protect sa akin. So, yeah. Kung yan ang current situation mo, Aquarius, and then, or resonated kayo, then this is for you. If not, check your sun and moon rising. Dahil sabi ko nga, no, hindi lang isa zodiac sign natin. Ay mas sun in Sagittarius, moon in Capricorn, rising Aquarius, and Scorpio.
is my Pluto. Okay, thank you, Se. So, tingnan natin ang nararamdaman ng person mo towards you. My Aquarius. If I get... Three of Swords. Why? Broken. Okay, so broken yung taong to kasi parang ang tingin niya ang dami mong options, no? Kinarify yung Three of Swords ng Seven of Cups. Yeah. Nagre-retreat ka kasi nagkakaroon ka na ng clarity na parang hindi ka na maghihintay. Yun ang tingin niya sa'yo, no? Parang nakikita ng person mo, wow, nakukuha niya na yung mga panangarap niya, yung manifestation niya. Tinuturn mo na yung mga pangarap mo into reality unti-unti. Nakakapasyal ka na, nakakapunta ka na. Yung dating pinangako mo na hindi ako pupunta rito hanggat hindi ikaw kasama, pinuntahan mo na mag-isa, parang ganon. So, alam niyo, nag-i-invest ka sa sarili mo at nakapokus ka more on yourself, no? Parang tingin niya, wala na ako sa buhay ng taong to. Why? Bakit yun ang nararamdaman niya? Siyempre, nasasaktan siya. Uy, bakit baliktad ang Knight of Cups? Okay. Knight of Swords ay baliktad. At some point kasi, naging reckless to or arrogante yung person mo, no? Gumawa siya ng impulsive moves na akala niya magiging okay pagka ginano yung process, not knowing na hindi nag-work yun sa'yo. But this person really wants to have new beginning with you. Ace of Pentacles. Ay. Pero I don't think na healed yung person na to kasi kinukumpara niya yung, sabihin natin, yung kung anong meron sa'yo sa buhay niya. Yung mga bagay na imbes na, alam mo yun, matuwa siya, parang lalo niyang pinapabaon yung sarili niya, Aquarius, na hindi na ako makakahabol kasi ganito, ganyan. A lot of negative thinking. So, next, I'm really sorry. Ayoko din ng ganyan energy, to be honest. Okay? Hi, Se. PM mo ko kung private reading. PM mo ko dito. Okay? I-redirect ko kayo sa FB ko. Yung FB ko, nasa link ng profile ko dyan sa TikTok. Check nyo yun. Kiklik nyo lang yun, tapos go to app. Kasi may nagpapa-reading kay Nina. Sabi ko, hindi ako nagre-reading dito sa ano. Thank you, Mi. Tawag dito, hindi ako nagre-reading dito sa TikTok kasi wala naman ditong call and busy or ano, diba? Short lang din kasi yung ano dito, yung sabihin natin, yung voice recording. So, sabi niya, hindi niya daw maklik. E di sabi ko, ay, wag na lang. Sorry, hindi kita i-read. Tapos, bilak ko na lang siya. Kasi ano yan eh, very limited. Sabihin natin limited yung belief niya, tapos options niya na ang dali-dali lang i-click ng link sa profile ko, pero ayaw niya, na parang gusto niya i-PM ko pa sa kanya, nandoon na nga, no? So, bilna ko na lang kasi really sneaky for me na, yan lang, di mo magawa. So, yeah. Sabihin natin, to be honest, mukha akong pera, okay? Pero hindi ko kukunin yung pera ng walang kapalit, no? That's my energy. I'm a temperance, no? At hindi rin ako nagbibigay ng freebies. Okay? So, yeah. Capricorn. Tapos na yung Capricorn, dear. Taurus. Kung hindi ka follow me. Meron doon love reading sa, tawag dito sa Ohana Stripe. Check mo na lang yon, okay? Pisces, wala pa. Aries, wala pa. So, 1. Dalawang Taurus. Okay. Hoy, inano ko yan? Inano ko yan, B? Inano ko yan? Tapos na ang Sagittarius. Okay. Hi, mine. Hindi ko masasabi yun. Depende rin kasi yan sa dalawang taon nagmamahalan. At sa sun and moon and rising nila. Kasi hindi lang isa ang zodiac sign.
Tapos na yung Libra. Aries is 2. Scorpio is tapos na. Pisces is 2. Tapos na rin. Okay, Taurus is 3 na. So, let's go to Taurus is 0120. Taurus 0120. Okay, 0120. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganun? Ang bilis ha. Okay. Taurus pa lang. Mind Taurus pa lang. So, Taurus, current situation ng Taurus at no person as of now. No, hindi pa tapos yung Pisces, Cherry. Okay. Ang layo ko pa. Hindi ko alam ba't ang tagal ko. Alam nyo ba, same lang din naman to ng mga iba na parang, person feelings towards you. Pero, ang dami. Pero, I think talagang okay to. Alam nyo na kung saan ko to binili. Sobrang cleanse ko pa to. Tapos, gumawa ako ng sarili ko. Tapos, ibebenta ko rin to sa isang ko. Pero, yeah. Ito, amethyst kasi pinapagamit sa akin, di ba dati, iba yung bato na ginamit ko na bracelet. Pero now, may amethyst to and 3 lang yung ginagamit ko ngayon. 3 lang naman kasi talaga dapat. So, yeah. Kung dapat mukha akong pera, dapat talagang mukha akong pera, guys. Citrine ang gagamitin ko. Ito yung muna yung ginamit ko. Pero may pinaglagyan naman ako ng citrine. Okay? So, yeah. Bakit? Bakit ganito, Taurus? So, yeah. Ayoko man yung energy na to, pero ito to. So, kung ayaw mo gumante, hindi to para sa'yo. Kung mabait na Taurus ka, hindi to para sa'yo. Okay? Kumbaga, okay lang sa'yo na sinaktan ka. Kasi at the same time, itong Taurus na to is gustong gumante. Okay? Doon sa tao na karmic niya. Okay? So, hindi ito, kung ano nararamdaman ng person ko, labi-dabi, hindi ito para sa'yo, Taurus. Okay? Gusto ko gumante kasi at the same time nawala ako sa sarili ko dahil sa taong to nung minahal ko ng sobra. Okay? Umalis na ako sa sitwasyon na yon dahil karmic siya. Trauma bond. Okay? Tapos na ako doon pero gusto ko ipakita na maayos ako sa taong to. Okay? Taurus, sasabihin ko lang sa'yo na yung galit, ang totoo niyan, isan doon pa rin yung feelings. Okay? Sabi ni Taurus, yeah, yung feelings na galit. Okay? Tapos na yung Libra. Pero, kasi hindi mo naman iisipin gumante or what, or ipakita na okay ka sa isang tao kung wala na talaga eh. Naranasan ko yan kasi, syempre, hindi ko sasabihin na same na tayo ng pinagdaanan. Pero, naranasan ko yan na parang, hindi sa love, sa mga tao na, alam mo yun, na nakit sa akin. Dati gusto ko ipakita ganon, ipakita na napupuntahan ko yung ganito, nakakaganyan ako, nakakaganto, ganyan. Ngayon parang, pagka hindi na pala, wala ka na talagang emotion sa mga taong yun. Kahit sabihin natin hindi love. Doon mo ma-realize na, napatawad mo na yung sarili mo dahil nagpa-loko ka sa kanila at napatawad mo na sila pero hindi na sila makakabalik sa buhay mo unless may magandang reason, okay? Or magandang effort na ibigay sa'yo. Pero dahil nga parang gusto mo pang gumante sa person na to, it only means na may nararamdaman ka pa rito. Pero, syempre, dahil nasaktan ka, at siguro grabe yung sakit na ginawa sa'yo para, alam mo yung maisip mo yung ganito, hindi mo lang napapansin na andun pa rin yung feelings. Masasabi mo lang wala na talaga once na nakamove forward ka na. Okay? So, syempre, iba-iba naman tayo. Baka sabihin tayo, iba ka naman, iba ako. Talagang gusto ko lang gumanti dyan. Wala na talaga akong nararamdaman dyan. Pero kung wala ka na talaga nararamdaman, hindi mo na talaga dapat papakialaman kung ano yun dapat yung tingin towards you. Kasi ang mahalaga is kung anong tingin mo sa sarili mo. Yun yung totoong pagmamahal. Okay? So, yeah. Your person, kahit ganun yung nangyari sa inyo, tingin niya hinihil mo yung sarili mo. So, kahit nasabihin natin, alam niya na medyo salat ka sa money or may malaki ka man kita pero ang dami mong ginagastusan or sabihin natin yung mga bisyo na halimbawa puro online shopping, yung mga ganun or what.
nagigets niya na hinihil mo yung inner child mo, or siguro gala ka ng gala, pinapakita mo doon, or no mo with friends, ganyan. Kasi nandito yung card na ganito, no? At dahil sa mga pinapakita mo sa social media mo, Jel, na parang okay ka, thank you, Jel. Parang nanghihinayang tuloy siya, bakit nawala ka sa buhay niya. So, nakuha mo naman yung niya. Nakuha mo naman yung attention niya at yung gusto mo. So, yun yung sasabihin ko sa'yo. This person, why? Why Ace of Cups? Pag Ace of Cups. Nasasaktan tuloy siya, wala siya sa magagandang mo. Magagandang pangyayari sa buhay mo. But I just want you to know, Taurus, kasi ito rin sinasabi ng guides mo, no? Hindi to, to be honest, ayoko ng mahaba. Mahaba na to oras na to, pero ito yung gusto sabihin ng guides mo. Kahit bumalik tong taong to, sasaktan ka pa rin ito. So, don't be fixated na ipakita yung mga bagay na, alam mo yun, masaya ka na wala siya para manghinayang siya. Kasi talaga nanghihinayang siya at magta-try siyang bumalik. Pero, sasaktan ka lang uli nito at mas magiging deep yung cut. Okay? Ang ibig sabihin ng Taurus, kasi yung mga ganyan na tactics, yung strategy, it's a way para, alam mo yon, bumalik yung isang tao. Uy, maganda na yung buhay mo. I want to be back with you. Pero sasaktan ka lang uli yan. Okay? Sabi ni Taurus, hindi, gusto ko lang talaga pakita. No. Kasi kung totoong heal ka, at alam mo yung sarili mo, matriggered na yung matriggered, pero gusto ko sabihin to, dahil ito ang gusto sabihin ng guides mo towards you, dahil kung ako, hindi ko talaga papakilaman ng buhay mo. As a Sagittarius, wala akong dapat sabihin, pero ito gusto sabihin ng guides mo. Hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-anong bagay na kunwari maging masaya ka o ipakita sa tao na kunwaring masaya ka. Ang kailangan mo is totoong maging masaya ka kahit hindi mo ipakita sa iba. Dahil doon mo makikita yung totoong pagmamahal. Hindi mo kailangan ilure tong taong itong bumalik sa'yo o panghinayangan ka na sana bumalik sa'yo kasi hindi ito yung taong para sa'yo. Karmic nga eh. Alam mo ng trauma ba, diba? Ba't mo pa ibabalik? Wala na kayo dapat maging masaya ka. So, yeah. That's for our Taurus. Next is Pisces. Isang Pisces. Tapos na yung Aquarius. Isang Pisces. Tapos na yung Sarge. And Aries. Aries. Dalawang Aries. Dalawang Pisces. Okay, isang Aries, isang okay, Iris, and you're welcome, Cha. Puti pa si Cha, hindi na trigger. Okay. So, yeah. Aries, no? Tama ba ako? Tapos na yung Capricorn, guys. Yeah. Yeah, Aries nga. 0127, Aries is 0127. So, check nyo yan. Might be mahalaga din yung, January 27. Okay? So, tingnan natin. Aries, current situation ng person ni Aries at siya. Tingnan natin. Please, Tarot Angels. Ako kung alam nyo lang ako. Tingnan. Og, naiyak. Happy birthday, advance and late. User 14, thank you. Okay, ito ang sitwasyon mo, Aries. So, alam mo naman, ay, hindi ako third party, then hindi ito para sa checker, sun and moon rising. See, we need to be a third party. Okay? Clarification na yan. Or, kung ano man yan. Take it to resonate kung may willing ka i-third party or willing ka magpa-third party or may third party or what. Okay lang sa'yo na may third party siya. Take it to resonate, okay? Marami tayong Aries. So, bakit? Yeah, okay lang na magkaroon ng bare minimum. Kasi pagod na ako mag-isa at gustong-gusto ko yung taong to. Talagang gustong-gusto ko. Willing ako mag-settle. Aries? Okay? Ayoko magsalita. Kung kaligayahan mo yan, sirain ang buhay mo at maging bare minimum pagmamahal, then go. At some point, dati yan yung parang gustong-gusto ng mga tao hanggang
Hindi nila alam kung ano yung nawawala sa pagkatao nila. Okay? So, kung resonated ka sa mga third parties, okay, then this is for you. If not, check your sun and moon and rising. So, tingnan natin ang nararamdaman ng person mo na gusto mong may third party, gusto mong to third party, okay na may third party ka towards you. Okay? Ay, nako, Aries. Di naman. I'm just disappointed sa mga tao na willing ng very minimum kasi pinagpasan mo yung buhay ng lahat ng mga bagay na tutok kang tumayo ng nadapa. Tapos biglang magpapayag ka na lang ng ganun. Parang saan pa yung mga sugat mo para sabihin na gusto ko lang naman lumigaya kaya okay lang. Yung kaligayahan na yan, pang ano lang yan eh. Sa una lang yan. Why? Nine of Wands. Yeah, okay. So, parang tinitest mo nga yung fate ng Thank you, Libra. Thank you, Choco Babe. So, parang tinitest mo nga yung ano nito. Fate ng taong to, no? Might be mas older than you. May age gap dito. Tinitest mo yung fate ng taong to. Alam niya na may ginagawa kang last final draw para, thank you, Prince, Uno, para itest yung fate niya. Kung willing ba siya or what. Clarifying. Four of Pentacles. Hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo, hindi ka makikipaglaban ng fair. Yun ang sinasabi ng person mo. Okay? Ayoko sabihin na person mo ba to. Kasi, yung third party, it was not yours to begin with. Clarify, Seven of Pentacles. So, alam naman yun na pagka, halimbawa, pumayag siya sa alam mo, makagat niya yung bait na gusto mo. Alam niya na long term naman yon. Maibibigay mo yung lahat ng mga fantasy niya. Gagawin mo lahat yung mga gusto niya. So, tingin niya investment ka. Mabubuhay mo yung curiosity niya, yung pagkatao niya. Tapos na, Prince, yung Saj. Clarifying. Eight of Pentacles. So, alam niya din na pwedeng magkaroon siya ng emotion towards you, no? Ng love. Once na parang pumasok kayo sa ganong sitwasyon. Pero alam niya din na hindi niya kayang panindigan ka. Kasi andito yung Hangman. Okay? So, yun yung reason kung bakit hindi pa siya kumakagat dun sa patibong mo. Okay? Pero mo, kaya mo makuha yung isang tao ng ganun. Pero ang gusto mong kunin is yung bagay na magiging hindi maganda yung kakalabasan ng buhay mo. Okay, so next is Pisces. Unahin ko na yung Pisces. Okay? Andiyan naman na yan, oh. 0134. 0134. Naiiyak ako. Gusto ko umiyak para doon sa
Doon sa Aries, Diyos ko. Kaya may ibang choice para magmahal ng totoo. Kailangan talaga yung magkaroon ng strategy. Okay. Current situation ng Pisces at ng person niya as of now. Thank you dito. Thank you rin sa guides ko at spirit. Family ko. At sa tarot angels ko. Sa guides ng mga viewers ko. Thank you. Pisces current. Wala kasi. Wala, tapos na. Ayoko na ulitin. Okay. Nice, Pisces. Thank you, Archangel Michael. Okay, thank you, Archangel Michael. Clarify yung magnetic. Okay. Okay, so, Pisces, kung ano man ang pinagdadaanan yun ng person mo, at least itong, medyo kahit sabihin natin pangit yung nangyayari sa inyo, it was meant to be kasi protektado ni Archangel Michael tong sitwasyon na to. Kasi hindi pa pwede, hindi pa ito yung tamang panahon para maging aswan kayo. Every time I see Archangel Michael sa love reading, para sa akin, it's a divine love. So, hindi to pwedeng mekos-mekos, no, Pisces. Ibig ko sabihin, hindi ka pwedeng papayag sa ganito or ganyan. Ibig na sabihin natin na you are willing. There will be always a harang. Okay? Na sabihin natin na almost papayag na biglang hindi, mga ganon. Kasi, it's supposed to be a commitment. A long-term love. Okay? Kasi nga divine love to. However, hindi pa kayo nakakaalis sa mga kanya-kanyang sitwasyon. Kaya, andun yung frustration. Bakit hindi pa kami nag-move forward? And yung isa naman is in denial sa nararamdaman nila. No? Parang, hindi ito, hindi totoo, whatever, blah, blah, blah. Hindi pa niya na-realize yung totoo. Kasi ayaw niya nga i-realize yung totoo. So, isa doon is ganon. Yung isa is parang, bakit hindi pa kami nag-move forward? Which, kung ikaw yung pumipilit na mag-move forward, stop that. Make sure na focus ka sa sarili mo. Kasi, may bagay kang dapat na ayusin sa buhay mo bago kayo makamove forward. And divine love is parang for me is mirrored, no? So, yung mga bagay na hindi natin naayusin, hindi din aayusin ng partner mo. Okay? So, kung gusto mo malaman kung para sa'yo to, para sa'yo to, pero kung ipipilit mo sa maling paraan, it will crumble down. Parang kontrata yan. Okay, you're hired. Okay, ang kontrata mo, 5 years, ganito sahod mo. Binasura mo yung mga rules. Hindi mo inaayos yung trabaho mo. Kakrumble lang yan, tapon wala na yung contract. So, parang ganun yun, Pisces, no? So, siguro kaya ito sinasabi ni Archangel Michael na ito yung para sa'yo, para magkaroon ka ng sight na, alam mo yun, na may hope. Pero kailangan may ayusin ka. Hindi siya ang aayusin mo. Ibig sabihin yung part ng side mo na kaya mo i-control. Kasi itong taong to, kung siya yung in denial, so, medyo mahirap ayusin yun. Okay? Hindi siya magre-reflect kasi, hello, ganito yan. Hindi mo na-appreciate ang tubig dahil sa bahay nyo laging may tubig. Pero pag pumunta ka ng desierto, saka mo ma-appreciate na kailangan mo ng tubig. Ganon din ang tingin sa'yo ng person mo. Okay? Pisces, kung resonated ka, then this is for you. Tingnan natin kung ano nararamdaman ng person mo towards you, no? Thank you, Shane. Tapos na yung yung Capricorn and Sag, no? Hindi na, Jacqueline, mag-follow ka na lang sa no? Tawag dito sa YT or FB ko. Check mo yung doon. Ito yung Ohanes Tribe, yan yung niya, yung spelling niya. Pwede mo rin i-check dito. Yung FB ko, na link doon sa, ko, sa profile ko. So, go ka lang doon. So, pag sinabi na hindi ko na open, medyo sneaky yun, I will block you lang. Kasi, ibig sabihin, you try na i-please kita, I will not. I will just block you, okay? Or ignore you for the rest of your life. I can ignore someone. As my kapatid. Okay? Okay. Clarify 8 of Pentacles.
Uy, thank you, Shane. Next, thank you, Shane. So, yeah, Pisces, alam ng person mo na you can really work hard at makuha yung mga bagay na gusto mo. Okay? You're already made a choice na siya yung taong gusto mo. Very, very cocky. Okay? And you really want to collaborate with your person. So, parang alam niya na, alam mo yun, deads na deads sa akin tong taong to. At actually, nakikita niya na napaka-nurturing mo and generous, no? Na parang kahit sabihin natin wala ka nang makain, ibibigay mo pa rin yung pagkain towards sa kanya. Hindi yun nakakatawa, okay? It's just that napaka-kak ng person mo. And do you want this kind of person na na-appreciate ka pero hindi niya kayang ibigay yung pagmamahal na gusto mo? Oh my God, a lot of unhealed masculine ngayon pero at least may iba naman. I like that. Pero itong mga to hindi. That's na that sa akin yan. Kaya ko naman yan, ganyan. Alam mo yun, pwede naman ako malis sa buhay niya tapos babalik. So, Pisces, kumihilingin ka at sa mga tao nagsasabi, ano bang gayuma? Walang gayuma, guys, ng pangmatagalan, okay? At hindi ako marunong gumawa nun. Kung marunong ako, di sana maganda rin ang love life ko. Okay? At even though marunong ako siguro, hindi ko rin gagawin kasi I'm a Sagittarius. And ang love ko is freedom. If you want to manifest and want a real gayuma, light a candle sa altar, or ano man pinapaniwalaan mo. Ako kay Papa God, ako kay Papa Jesus, no? Tapos, ask for what kind of love you really want to have. Hindi yung person. Kasi yung person, wala yan eh. Mukha lang yan eh. Tatanda din yan eh. Alam mo yun. Pero yung pagmamahal na hihilingin mo, yun yung mararamdaman mo habang buhay. Yun yung gusto mong makasama at madama habang buhay. So, if you want to manifest, no, and you want to make a wish, wag yung tao. Anong klaseng pagmamahal ang gusto mo? Anong klaseng tao gusto mo makasama, makatulog, makatabi? Kasi kung yung taong yan, itong taong to, na na-appreciate ka nga, pero hindi kaya kang mahalin ng pagmamahal na gusto mo. Nakikita ka nga, pero mukhang gagamitin ka lang ng taong to. Deserve mo ba yun? Okay? I just wanna ask you, kasi if you want this person sa buhay mo, I think this person gusto niya din. Kasi magagamit ka niya. Pero, yan ba yung klaseng pagmamahal na gusto mo? Yun yung gusto kong tanongin sa'yo. Na pag wala na siya makuha sa'yo, hindi ka na niya makikita. Kasi, hindi natin hinihiling na dapat si good yung pangasawa ko or whatever, di ba? Dapat ang hilingin natin is, yung gusto kong makasama is yung taong may integrity, responsible, marunong mag-compromise, marunong mag-take accountability. Yung totoong magmahal, yung totoo sa sarili niya, yung alam niya kung anong gusto niya. Yun yung mga bagay na minamanifest. Hindi yung mukha, o kaya yung crush mo na long time. Kasi, makuha man natin yan, tapos makita natin yung ugali niyan within 1 year na magkasama kayo, o 5 years or 10 years, pagsisisihan mo yan, girl. Or boy, okay? So, next natin is Virgo, o 143. Uy, 143. O 143. Okay, Virgo, current situation ng Virgo at ng person niya as of now. Thank you, Archangel Michael. Okay, tapos na yung Libra. Okay. Virgo, current situation ng Virgo at ng person niya as of now. Hello, Neats. Okay, and Virgo, mirrored soul contract. Divine masculine. Nice. So, finally, thank you, 143 Rens. Thank you. CC. Divine masculine, this is a healed one.
Thank you sa gantong energy. Okay. So, a divine masculine na nag-work towards themselves. Itong ano na to. Thank you, Renz. Sa sarili niya, nag-reflect. Is want to have a willing to compromise sa mga nagawa niyang mali. Kasi pagod na rin siyang tumakbo. At tumingin na lang sa taong alam niyang magpapasaya sa kanya habang buhay. Next. Finally. So, yeah. So, if you are divine feminine na Virgo, then yung divine masculine mo, okay? Willing siyang tawag dito, settle with you. Kasi nagbago na siya. So, kung ikaw yung divine masculine, despite of your gender ito, ha? Then, alam mo na ikaw yung willing mag-compromise sa divine feminine mo. So, tingnan natin ngayon ang nararamdaman ng person mo towards you, Virgo. Okay? Same ba? Same ba? Ako tuloy kinabahan. Tapos na rin yung Libra. Ako tuloy kinabahan for our Virgo. Kinakabahan tuloy ako. Magkakabahan, Virgo. This person is also want to have a brand new beginning with you. Kasi marami pang bagay na hindi nyo pa, sabihin natin, nararanasan sa isa't isa. Kahit na despite sa kung ano man yung nangyari. No? Thank you, it's me. Sa inyong dalawa. So, this person is really curious, no? Kung anong pwedeng mangyari sa inyong dalawa. So, do it. Yeah, this person, you might be an age gap dito kasi Page of Wands and King of Wands. Okay? It's me. Thank you. So, yeah. Next. Sabi ng person mo, yung person ko, nako, napaka born leader noon. Sabi noon. Kaya noon mag-take control ng mga bagay-bagay. Kaya alam ko magkakaroon kami ng yes, tapos na ng new beginning, sabi ng person mo. Kasi may mga bagay pa kami na hindi pa namin nararanasan. Kahit nagkaroon ng, sabihin natin na hindi nag-usap or nagkaroon ng post or hindi pinag-uusapan yung commitment. Pero itong taong to, ang daming unknown, lagi siyang parang excited. Ano pa kaya pwedeng mangyari, no? Parang ganyan. So, don't worry, Virgo. Same naman kayo, no? So, next natin is Leo, is 0147. Ang short naman nun, pero happy. Sayang naman. Gusto ko naman ng ganun energy. Leo. Tingnan natin ang current situation ng Leo at ng person niya as of now. Tingnan natin ang current situation ng Leo at ng person mo as of now. Good morning, darling. So, yeah. Uy, napapaligiran ako ng Mirrored Soul contract. Pero, at least very light, no? Nako, it's me. Tapos na yung Aquarius. Actually, siya yung, isa sa mga nauna. Tama? Ay, hindi. Kanina pa siya yung 1. Tapos na ako sa ganon. Clarify. Leo, makakaalis ka sa entrapment mo dahil nilaban mo to. So, you're going to your spiritual path para makasama yung taong mahal mo na alam mo na gawa ng Diyos para sa'yo kung ano man ang pinapaniwalaan mo. Kasi ako si Papa God at si Papa Jesus, no? So, yeah. Dahil you really want to commit with this person at gusto mo magpakita sa kanya ng biglaan na, taray, I'm here, I'm healed. Pinalo ko yung nararamdaman ko for you. Thank you, Lord, sa magandang energy ng tapos ng reading, no? So, tingnan natin kung anong nararamdaman ng person mo towards you, Leo, no? Sabi ni Leo, same kami, same kami.
Okay, your person sees you na talagang parang inaayos mo yung buhay mo, nililinis mo yung sarili mong bakod. Okay? And you're collaborating to the right people, no? Sabihin natin yung mga taong naka-align sa'yo. So, your person recognize you na nagbabago ka, although na nasaktan mo siya. Oo, kasi parang before, Leo, nagkaroon ka ng boundaries towards this person, kasi mas inuna mo yung mga, sabihin natin, yung mga goals mo sa life, no? Or mga ibang tao sa sarili mo. Or sabihin natin, meron kayong traditional belief. Siguro, ano tawag dito? Nagkaroon kayo ng, sabihin natin, magkaiba yung religion nyo, no? Ay, happy Ramadan. Oo, sa mga Muslim. Kaya parang nasaktan mo siya, nawalan ka ng time, ganon. Pero at the same time, clarify. Ikaw din yung mirrored soul niya. Nakikita niya yung partnership with you. Nakikita niya kung paano ka mag-nurture and generous sa love, sa effort, and nakikita niya na nag-join forces kayo. So, inaayos niya din yung mga gulo niya sa bakod niya. Yun yung gusto niya sabihin, Leo, towards you, no? At hindi niya nararamdaman niya. Mirrored soul, di parehas nga ng ginagawa. Okay, magkaiba man ng, sabihin natin, ng taktika, ayusin yung buhay, pero same ang magiging outcome nun. Okay? So, guys, thank you sa mga hindi nakaabot. Follow nyo yung yung Ohana Tribe ko sa FB and YT. Meron doon love reading. Click nyo lang yon. Then, meron na doon timestamp. So, kaya ako sinasabi yung mga numbers na to. Pwede nyo i-search yung angel number nyo. And pwede nyo din i-click doon. Nasa description ng YT or ng FB ko, no? I-click nyo lang yung love reading doon. Sa gusto makahanap agad ng FB ko, click the link, tapos open up. Andun na yon. Kasi pagka sinabi nyo na parang kailangan ako pa yung gagawa lahat ng effort for you, wag naman kasi nakalagay na yun doon. Okay? Hindi ko kayang mag-people please unless na close tayo. Okay? At same tayo nagpi-people please sa isa't isa. Alam mo yung ibig sabihin, same energy yung binibigay sa akin. Pero kung halimbawa lalo na yung baguhan, biglang nagde-demand or what, wag muna. Kasi magpa-block lang ako, okay? Although, kaya ganito yung reaction ko. Kasi ayoko gawin yon. Ayoko mag-cut off ng mga tao. To be honest, ayoko. Kasi gusto ko talaga ng maraming tao na, kaso syempre, gugustuhin mo ba ng negative or yung tao na dapat nating ipiplease sa buhay natin, di ba? Ayaw mo din nun, ayaw ko rin nun. So, yeah. Thank you so much and always make a choice kung saan ka magiging masaya. Comfort zone means stagnation. Okay? Pwede mag-rest, pero labas-labas din tayo minsan. Okay? Bye-bye!